Para po sa devotion natin patungkol sa two-class Christianity. Dito po pinag-usapan natin na hindi po totoo yung clergy and laity divide. Hindi po totoo yung sacred secular divide na merong mga nagwo-work sa sagrado, tapos merong mga nagwo-work sa secular. No? Ako po hindi po ako naniniwala sa secular. Kasi po yung secular, pag sinabi nating secular, para nating sinasabi na merong teritoryo dito sa mundo natin na hindi sakop ng Diyos. Actually, yan po yung government po natin is actually secular. Pag nagbabasa ako ng mga batas, nagbabasa ako ng mga, ang tawag dito ay jurisprudence, yung mga desisyon ng korte, makikita mo talaga na yung bansa natin ay secular, no? Yun talaga yung philosophy. Now, may mga reasons behind that, pero that's a different topic. Pero yung essence ng secular, ang ibig sabihin po niyan, God, you're out. You cannot interfere. You cannot be part of this. Kaya po pag sinabi nating secular, para nating sinasabi na may mga teritoryo dito sa mundo na out, labas ka Diyos, no? Hindi ka pwede dito. Sabi po sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." Tingin nyo merong secular po dyan sa ganyang verse. The earth is the Lord's. Lahat pagmamayari ng Panginoon. And lahat ng naririto, nilikha ng Diyos. So, is there a domain? Is there a territory na hindi sakop ng Diyos? Kaya ibang klase, no? Yung concept ng secular. Para nating sinasabi na bawal ka dito sa teritoryo na to. Amin to, pang tao lang to, pang gobyerno lang to. Kaya nga pinamugaran tayo ng korupsyon dito sa bansa natin kasi yun ang mindset, no? Secular. Bawal ka dito, Lord, no? Doon ka lang sa church. Now, kaya po napakalaga na sa theology natin, sa mindset natin, walang sacred secular divide. Kaya, pag naging presidente ka, naging senador ka, naging congressman ka, naging judge, naging lawyer, naging teacher, kahit sabihin mong under yan ng gobyerno, no, Department of Education, mga kapatid, you cannot divide yourself. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, pag linggo, doon ako sa church, naglilingkod ako sa Panginoon, pag Monday to Friday, nandun ako sa secular. Hindi pwedeng ganun eh. Para mong sinabi na, Lord, pang church ka lang ha, pero bawal ka rito sa Monday to Friday ko. Pang gobyerno to, pang secular to. Di po totoo yun. Isang malaking kasinungalingan. Kaya po, napakahalaga na yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagmamanifest po yan sa lahat ng ginagawa natin. Kaya dapat tayo pinakamagagaling, pinakamabubuting mga teacher, pinakamabubuting mga abogado, pinakamabubuting mga politiko. Kasi po, hindi tayo pwedeng hatiin. Isang sagrado pang Sunday, tsaka pang secular pag nagtatrabaho na. Sa halip mga kapatid, we offer all things, all of our lives, our entire existence, we submit them under the Lordship of Jesus. Kaya po ito pinaglalaban talaga natin the Lordship of Christ over all things. Walang teritoryo na hindi sakop ng Panginoon. Kaya po, ang dalangin ko talaga na lumaganap ang ebanghelyo dito sa Pilipinas. Na mas dumami pa yung mga taong makakilala sa Panginoon. Alam niyo po, pag ang isang leader, walang takot sa Panginoon, walang takot sa Diyos, talagang magnanakaw talaga to the max. Maximum yan. Tinan niyo po yung may mga takot sa Diyos. Kahit 10 piso, hindi mangungupit. Kahit 10 piso, hindi ka kukuha sa bulsa ng may bulsa. Yung isang tao dyan na hindi naman mayaman, pobre, kukuha naman ng 100 piso. Kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin yun eh. Pero alam niyo po, yung iba, sobrang garapal, bilyon ang kinukuha. Asan yung konsensya? Nasaan yung takot sa Diyos? Kaya po ang dalangin ko talaga dito sa bansa natin ay mapuno ito ng mga taong may takot sa Diyos at sila yung maglilid sa ating bansa. Sila yung maglilid sa
sa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, at sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno at sa education at sa mga business sectors, private sectors. At ito po, si Kristo talaga at ang ebanghelyo ng Panginoon ang pag-asa ng ating bansa. Basta wag lang tayong malagyan ng sacred secular division sa ating mga isip. Na para bang, Lord, pang Sunday ka lang, Lord, pang church ka lang, Lord, pang spiritual ka lang. Pero sa physical, sa mundo, sa Pilipinas, outside ka, no? Labas ka. Pag ganun ang mindset natin, talagang papangit yung ating pinamumunuan. At sasama talaga yung mundo. Kaya mga kapatid, isang hamon sa bawat isa sa atin, no? Tratuhin natin kung ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos, profession man yan, negosyo man yan, pamilya man yan, relasyon, kung ano binigay sa atin ng Diyos, tratuhin natin ito na dapat nating pakaingatan at dapat nating pagbutihan, lagi nating binibigay yung best natin. Kasi this is for the glory of God. This is for the glory of God. Walang sacred secular. Lahat tayo naglilingkod sa Panginoon sa iba't ibang kaparaanan natin. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito sa ating daily devotions. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at nawa araw-araw po may natututunan kayo na makakatulong sa inyong paglagong spiritual. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.